Una sa lahat, paano maging fake news peddler? Executive Secretary Lucas Bersamin. Si former President Rodrigo Duterte ay samantalang nagbigay lang po siya ng pananaw at analisis doon sa ibinunyag ni Congressman of Davao City, Congressman Sid Ungab. Paano siya naging peddler ng fake news? Ikaw yata ang hindi nagbabasa o nanonood ng tama tungkol sa mga balita may kaugnayan dito. Kasi nagbigay lang po ng pananaw at analisis. Si former President Rodrigo Duterte batay sa inihayag at ipinakita ang mga dokumento ni Congressman Isidro Ungab. Pangalawa, si Congressman Isidro Ungab po ay hindi baguhang kongresista. Ito po ay veterano na at mayroon siyang kaalaman patungkol sa budget process at sa mga pamamaraan at mga kaugnayan na usapin patungkol sa national budget and all related matters na kaya niyang i-discuss ang tungkol sa budget. Hindi po ito pipitsugin na tao o ordinaryong mamamayan lamang na walang kaalaman tungkol sa proseso ng mga kaganapan sa loob ng Kongreso, itong si Congressman Isidro Ungab. So dapat alam ito ni Congressman Ungab ang kanyang sinasabi. Of course, we presume na alam niya. Kasi hindi naman niya ilalagay sa alanganin si former President Rodrigo Duterte at kasama pa doon sina Atty. Delgra sa pagtitipo na yon kung saan nagbigay ng kanyang public analysis si former President Rodrigo Duterte. Okay? So maliban pa dyan, ito po, ang binanggit ni Congressman Ungab, pakinggan sana ito, ng Palasyo ng Malacanang, lalo na ni Marcos Jr. at ng kanyang Executive Secretary para po matauhan sila at makasagot sila ng tama at magpaliwanag sa mamamayan. Binanggit ni Congressman Ungab na bumalik po ang bicameral report na pirmado na ng representante ng Senado at mga representante ng House of Representatives. At doon po nakalagay ang dokumento nakita niya, December 11 pinirmahan ng BICAM. Ang joint report to be transmitted to the Office of the President in order for the President to sign the budget bill and make it become a GAA or General Appropriations Act na magiging batas. So hindi po nagsasalita na hinugot sa baywang o kung saan lang hinugot na puno ng bayabas o puno ng mangga ang pagpapahayag na ito na ginawa ni Congressman Sid Ungab. Nakabatay ito sa kanyang nakita at nasaksihan at na-analyze na mga dokumento tungkol sa budget bill na binuo at kinonsolida ng bicameral conference report noong December 11 at sabi nga niya may pirma na ng BICAM at ito ay naging official BICAM report na at itatransmit na as consolidated budget bill papunta kay Marcos Jr. So itong BICAM report o bicameral conference report on the budget bill, nakita ni Congressman Ungab na noong December 11 pirmado na at maraming mga blankong items na walang declared and stipulated amount of appropriation and allocation, which is illegal. Yun dapat ang sinagot ni Lucas Bersamin sapagkat ang nagsasalita ay hindi po ordinaryo lamang na taong bayan na parang nagkakatang-isip. It was based on material evidence na hawak po ni Congressman Sid Ungab na noong December 11 pa, nakita niya na pinirmahan na ng mga kongresista at mga senador ang final BICAM report na isasubmit nila sa Pangulo ng Bansa kay Bongbong Marcos Jr. para lagdaan niya ito, which was initially scheduled noong December 20. Hindi pa kayo nagtaka na ipinospone po, ipinagpaliban ang December 20 na schedule na ito sapagkat siguro nakita nga nila Lucas Bersamin na may mga blanco po na mga appropriations amount or allocation amount para sa mga ilang items na binabanggit ngayon at binubunyag ni Congressman Ungab. So ang tanong kay Lucas Bersamin, binalik ba ninyo ito sa BICAM o sa kanilang bicameral conference at ipakorek ito ng mga totoong representante ng Senado, ng mga senador at ng mga kongresista na nagre-represent ng delegation ng House of Representatives sa bicameral conference? Sino po ang nag-fill in the blanks? Kung totoo itong binabanggit ni Congressman Ungab at kung hindi totoo, bakit nyo pinagpaliban? Yun ang tanong. Can Lucas Bersamin at ang sinasabi niya mga staff ng bicameral conference, meaning to say mga hindi kongresista at mga senador, at
Could it be also na ang mga staff niya sa Malacanang ang silang gumawa ng pag-fill in the blanks? Dahil hindi nga nakita ni Congressman Ungab doon sa signed bicameral conference report ng budget bill na may nakalagay na mga amount. Ngayon, ipinagmamayabang ni Lucas Bersamin na Executive Secretary ni Bongbong Marcos Jr. na tingnan nyo sa DBM website, nandyan po ang budget for 2025. Hindi po yun ang tinatanong ng taong bayan. The moment that the President signed the budget bill into becoming a General Appropriations Act, Ginoong Lucas Bersamin, naging Supreme Court Chief Justice ka pa naman, ang nag-appoint sa iyo ay si former President Rodrigo Duterte. Ang tanong ng bayan ngayon, kung hindi totoo ang ibinunyag ni Congressman Sid Ungab na marami pong butal-butal at mga blankong bahagi sa budget pertaining lalo na po sa mga unprogrammed na mga expenditures at ganon din po sa ilang items sa Department of Agriculture and most likely in other agencies. Bakit nyo ipinagpaliban ang original date of signing of the budget bill by the President, which was supposedly December 20? Di ba? Ibig sabihin, nag-review kayo. Ibig sabihin, may mga binalikan kayo, which is tama lang. Pero hindi kayo pwedeng maglagay ng amount. Doon sa mga blanco, kung totoo po itong binanggit ni Congressman Ungab, the right procedure and the lawful legal course of action should have been to return the budget bill to BICAM and ayusin nila na nakatingin, nakatunghay at pinagdidiskasan ng mga senador at mga kongresista representing the delegation of both houses of Congress. The executive secretary and the technical teams na binabanggit ni Lucas Bersamin cannot replace what has been delegated as an authority to the bicameral conference. A delegated authority cannot be delegated anymore and further on. Dahil pinagbigyan po ng otoridad ng parehong Senado at ng House of Representatives ang bicameral conference na magsagawa ng pag-aayos ng budget in the final version at magkasagawa ng bicameral conference report or committee report at pinirmahan nila. Therefore, hindi po yan pwede i-alter o basta-bastang magsagawa ng pagpipirma sila Lucas Bersamin o sino paman sapagkat tama ang pinupunto ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo ng bansa natin dati at bilang isang abogado. That is fraudulent process, that is illegal and anomalous, and that can make them commit criminal actions pertaining to legislative authority that cannot be usurped by the technical staff or technical committee of the DBM or kung sino pang technical group na binabanggit ni Executive Secretary Bersamin sa kanyang press release. So, malaking katanungan ito. Nagbukas patuloy ng malaking katanungan. The 10 days gap of the original date of signing that should have been December 20, at maaga po itong na-submit na, I think December 12, na-transmit na ang bicameral conference report of the budget bill to Malacanang. Bakit umabot po ng December 30 bago magpirma si Marcos Jr.? Ibig sabihin po, may nagkaroon ng mga pag-aayos na hindi na po sinakop ng otoridad ng Kongreso. And when we talk Congress, we are talking about the Senate and the House of Representatives na sila po ang authorized sa saligang batas na magsagawa ng proseso ng deliberasyon, pag-uusap at pag-aaproba ng budget bill bago po ibalik sa Presidente. Not the Executive Secretary, not the Technical Working Group of the Department of Finance or Department of Budget and Management or whatever group na tinutukoy sa press release ni Lucas Bersamin. So malaking katanungan po ito mga kababayan. Sino po ang nag-fill in the blanks kung totoo ito? Hindi po ninyo sinagot, Executive Secretary Bersamin, ang ibinunyag ni Congressman Ungab na pagdating sa kanila sa Kongreso, dahil may mga kopya dapat ito mga membro ng Congress at ng Senado at ng House of Representatives, Congressman Ungab was able to get hold of the final bicameral conference committee report na pinirmahan ng mga senador na nagbubuo ng delegasyon ng Senado at pinirmahan din po ng mga kongresistang nagbubuo ng delegasyon ng House of Representatives sa bicameral committee conference. Klaro tayo dyan. Di ba? At nagpirma dyan si Saldico.
Nagpirma sila Acop, nagpirma din po diyan sila Grace po at sila Chis Escudero. Nakita po ito lahat ng mga taong bayan na may pirmado na. Hindi nyo lang po diniscuss dahil akala ng taong bayan ay okay na ilusot na at na-reconcile na ang budget bill. Subalit ngayon po ay ibinunyag ni Congressman Ungab na ito ay may mga butal-butal. Napakadelikado po yun sapagkat pwede po maglagay ng mga billions of pesos of amount. Halimbawa, sa unprogrammed expenditures, lagyan mo dyan ng 500 billion. Ang ilang items, kung totoo itong ibinubunyag ni Congressman Ungab, ang unprogrammed items po ay panggagalingan yan na pondo sa budget ay ang pangungutang. Therefore, may papasok na pondo, ilalagay as collateral ang taong bayan, subalit ang pondo na yon ay hindi alam ng mamamayan na doon pala nakalagay sa unprogrammed at magiging batayan ng pangungutang o ng iba pang mga gastusin na hindi naman nakatuon sa pagbibigay ng benepisyo at kabutihan sa mga mamamayang Pilipino.